Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Paglabas ko ng aking pribadong elevator, dire-diretso akong naglakad patungo sa opisina ko na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Ang sekretarya ko ay tila handang makipaglandian na naman, tulad na nakagawian niya, ngunit agad siyang umatras nang makita ang anyo ko. "Magandang umaga po, sir," pautal niyang bati. Hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy akong pumasok sa opisina, isinara ang pinto ng may kalabog. Sobrang inis ko na hindi man lang maayos gumana ang utak ko para magtrabaho. Hinaplos ko ang aking panga habang nag-iisip ng paraan upang makaganti sa babae na iyon na mas tamang tawaging pabaya o marahil ay sadyang kakaiba. Lumapit ako sa salaming bintana at tinitigan ang napakagandang tanawin ng lungsod habang iniinom ang kape na nakahanda na sa mesa. Lubog na lubog ako sa iniisip kaya hindi ko na malayang may pumasok na pala sa opisina. "Wow! Pare, ano nang nangyari sa buhok mo? Para kang inisprayan ng unicorn," sabat ni Tony na may pasaring na tawa. Napakunot ang noo ko. Kailan pa siya nakapasok? Napatanong ako sa sarili habang humaharap sa walang hiyang iyon. Umupo ako sa harap ng mesa at sumunod siyang naupo. "Gusto mong malaman kung ano nang nangyari? Yung siraulong babae ang dahilan." Umirap ako. "At wala namang unicorn kaya tigilan mo ang pag-iisip na parang bata." Narinig ko siyang pigil tawa bago tuluyang bumungis-ngis nang hindi na nag-abala pang itago ang tuwa. "Tumigil ka nga dyan sa kakatawa, nakakainis ka," banta ko habang mas lalo ko siyang tinitigan. Kinuha ko ang ballpen at inihagis sa kanya, tumama pa sa ilong niya. "Aray! Sige na, tama na. Huwag kang marahas," sabi niya habang nakataas ang kamay na parang sumusuko ng pakunwari. Ibinaba niya ang ballpen sa mesa. "Sige na, ano ba talaga ang nangyari?" Tanong niya na para bang isang reporter na sabik sa sagot. Pumasok siya sa kwarto ko kagabi at sinira ang alarm ko, o mas tama, nire-reprogram niya. At pinalitan niya ang shampoo ko ng kung anong pangkulay ng buhok na puro iba't ibang kulay, galit kong sambit. Lalo pang humagalpak si Tony, hindi alintana ang mga tingin kong nang babanta. "Paano niya nagawa lahat yon nang hindi ka nagigising? Akala ko pa naman, para kang ninja na walang makakalampas," anya habang nakataas ang paa sa mesa ko. Siyempre, binigyan niya ako ng pampahilo kagabi sa party, giit ko habang inaalis ang paa niya sa mesa ko. Sinubukan pa niyang ibalik ngunit binigyan ko siya ng masamang tingin kaya umatras siya. Alam kong may kakaiba ng araw na iyon, kahapon pa lang, sobrang bait niya. At, naging masungit ako sa kanya, pero hindi ko talaga kayang mag-sorry. Hindi iyon para sa tulad ko. Ako si Kelly Aboitiz. Hindi ako nagpapakumbaba kaninuman, maliban kay mama. At hindi iyon magbabago. Paano kanya napahiga ng ganoon? "Ang laki mo, tapos siya ang liit lang," tanong ni Tony, halatang nagulat. Nilagyan niya ng kung ano ang inumin ko kagabi, sabi ko nang may inis. "Ay grabe, mas lalo ko siyang nagugustuhan ngayon," tawa niya na halos mapahiga sa inuupuan. Hindi ko makapaniwalang kakampi siya sa babaeng iyon. Ano ba to? Hindi ba niya dapat kampihan ang kaibigan niya? Traitor. At hindi pa dyan natatapos, dugtong ko ng may diin. Sinulatan niya ng kulay pink ang lahat ng sasakyan ko. Doon ko talaga naramdaman ang pag-init ng ulo ko dahil walang pwedeng humawak o manira ng mga kotse ko. "Ay hindi. Grabe, naiinggit na talaga ako sa'yo," sagot niya pa na may pagreli pa ang boses. "So ano, magsusorry ka ba o hahayaan mo lang? Iminumungkahi ko na magpakumbaba ka na. Tandaan mo, tinutulungan ka niya sa kumpanya. Huwag mong palalain ang sitwasyon," sabi niya na may seryosong tono habang sumasandal sa upuan. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ako humihingi ng paumanhin kahit kanino. At tinutulungan ko rin naman siya, kaya hindi ko sisirain ang anumang plano, pero nag-iisip ako ng paraan upang makaganti. Tinapos ko ang sinabi ko habang may nakakalokong ngiti, sabay tayo at lakad patungo sa bintana. "Bahala ka, pero gusto kong marinig lahat ng detalye," sagot ni Tony na may tuwang-tuwang ngiti, tila nakalimutan na ang pagiging seryoso niya kanina.
Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi mo hinugasan agad ang buhok mo. Sinubukan ko pero ayaw talagang matanggal. Malamang gumamit siya ng produktong hindi madaling mahugasan, sagot ko sabay impit na daing habang iniisip kung paano ko siya gagantihan. Nang hindi na ako makarinig ng komento mula kay Tony, lumingon ako at nakita siyang nakatitig sa telepono niya na may malayo at tulala niyang tingin. Aalisan ko na sana siya ng tanong nang bigla siyang tumingala at nagsabing, "O sige, good luck sa magiging asawa mo sa hinaharap." Kailangan ko nang umalis, may gagawin akong, alam mo na importante, anya sa halatang hindi ka panipaniwalang tono, sabay labas ng pinto nang hindi man lang nagpaalam. Lalo lang akong nakaramdam ng hinala. Pero bahala na, malalaman ko rin iyon kalaunan. Sa ngayon, kailangan ko munang harapin ang problema ko tungkol sa babaeng iyon. Umupo ako sa aking upuan at pinindot ang intercom. Kailangan kong mag-day off para maayos ang buhok ko, sabi ko sa sarili. Ryan, pumasok ka sa opisina, sabi ko sa intercom. Kinuha ko ang kopya ng file ni Laila at sinimulang basahin, naghahanap ng posibleng paraan upang makaganti. Nakakatuwa, hindi ko maalalang naging ganito ako kasabik sa loob ng maraming taon. Napangiti ako, isang bihirang ngiti. Heto po ang bayad, sir, sabi ko sa driver ng taxi bago bumaba at maglakad papasok sa bahay. O mas tama, sa Mala Alien Bunny na mansyon. Galing ako sa apartment ni Tina kung saan ako nagpalipas ng buong araw. Umalis ako ng gabi na upang maiwasan ko siya at balak kong dumiretso sa kwarto ko nang hindi niya namamalayan. Siguradong galit na galit siya sa akin dahil sa ginawa kong nakakatawang panunukso kanina. Pero hindi ako nagsisisi, ang totoo, dapat mas marami pa siyang tinatanggap kaysa doon. Umalis ako ng bahay ng maaga bago siya nagising upang makaiwas sa anumang komprontasyon. Activating sniff mode, bulong ko sa sarili, kunyaring ahente habang kinakanta sa isip ang sarili kong theme song, hawak ang katang isip kong baril habang dahan-dahang naglalakad. Dahan-dahan kong inilock ang pinto upang hindi gumawa ng anumang ingay. Inalis ko ang aking sapatos at marahang pumasok sa loob ng bahay. Doble ingat dahil lubhang madilim ang buong lugar. Sinuri ko ang paligid upang tiyaking wala ang tinatawag kong alien bunny. Papalagpas na sana ako sa sala nang biglang may nagbukas ng ilaw. Napasigaw ako sa gulat. Muli akong napasigaw nang makita kong nakangising nakaupo si alien bunny. At saan mo balak pumunta? Ikaw na malikot at tusong reyna ng mga prank. Tanong niya na may nakakatakot na ngiti habang tumatayo mula sa sofa at papalapit sa akin. Ay, Diyos ko. Busted. Naku. Tapos na ako. Matapos kong makakuha ng espesyal na formula ng shampoo na inirekomenda ng aking hairstylist, bumalik sa dati, o mas gumanda pa, ang ayos ng buhok ko. Pag-uwi ko kinagabihan, wala akong nakitang kahit anong bakas ni Laila. Alam kong iniiwasan niya ako. Pero hindi iyon magtatagal. Pumunta ako sa kanyang kwarto para simulan ang matagal ko ng planong ganting biro. Naglagay ako ng peking sulat ng paghingi ng tawad sa kama niya. Pagkatapos ay naghahalo ako ng iba't ibang kulay ng watercolor at ibinuhos ang lahat sa isang malaking timba. Tinali ko ang timba sa isang sinulid na nakapwesto sa eksaktong lugar kung saan siya tatayo upang basahin ang sulat. Kapag kinuha niya ang papel, babagsak sa kanya ang pintura. Sana gumana ito. Gabi na, saan ba siya nagpapalipas ng oras? Maghihintay ako kahit buong magdamag para lang sa pranking ito. Hindi dahil nag-aalala ako o kung ano, dahil lang talaga sa plano kong ito. Sigurado ka bang iyon lang ang dahilan? Hindi ko pinansin ang sarili kong konsensya at nagtuon sa mga papeles na nasa mesa. Pwede ko naman itong tapusin sa opisina at hindi rito sa sala. Pero pinili kong rito gawin dahil gusto ko. Hindi dahil sa kung sino man. Wala akong sasabihin. Nagring ang telepono. Sinagot ko ang teleponong pambahay na malakas ang tunog. Hello, sabi ko. Magandang gabi po, Mr. Aboitiz. Dumating na po si Miss Laila, sabi ng hepe ng seguridad. Ilang beses ko bang sasabihin Kelly na lang ang itawag mo sa akin, Fernando? Tugon ko na may ngiti. Hindi talaga niya makuha. Higit pa sa kaya kong bilangin, Sir Kelly, natatawa niyang sagot. Si Fernando na yata ang pinakamalapit ko sa isang ama. Kasama ko siya mula pa sa mansyon ng aking ama, at nang lumipat ako, sumunod din siya. Tinulungan niya ako sa pinakamadilim kong mga taon. Lubos kong pinagkakatiwalaan ang lalaking iyon. May kaunti kayatang problema sa bagong binibini, biro pa niya habang tumatawa.
Alam kong iniisip pa rin niya ang nangyari kaninang umaga. Sinabihan ko rin kasi siyang ipaalam agad sa akin kapag nakauwi na sila ila. Iyon ay kung kaunti lang. Mas tama sigurong sabihing isa siyang ganap na sakuna, bulong ko. Magreklamo pa sana ako nang bigla kong marinig ang pag-ungo ng pinto. Magandang gabi, Fernando. Mukhang sinusubukan ng babaeng sakuna na pumasok na parang multo, sabi ko bago ibinaba ang telepono. Kung kailan pinag-uusapan, saka naman lumilitaw. Naka-off ang lahat ng ilaw sa bahay maliban sa aking reading lamp. Nakita ko siyang nagtatangkang maglakad ng dahan-dahan palapit sa hagdan. Agad kong pinatay ang reading light. Pag-akyat na sana siya ng hagdan nang bigla kong buksan ang lahat ng ilaw gamit ang espesyal kong remote para sa bahay. Sigaw niya at napangisi ako. Naglakad ako palapit sa kanya. At saan ka ba pupunta, aking maliksi at tusong prankster? Tanong ko habang nakataas ang kilay at may ngiting tagumpay. Nakita ko ang pagkabigla niya bago siya mabilis na nagsimangot. Ang saya ng usapan natin pero aalis na ako, mabilis niyang sambit bago sinubukang dumaan sa tabi ko, hindi nagtagumpay at tumakbong paakyat ng hagdan. Ay naku, magkita na lang tayo sa susunod. Sigaw pa niya habang nagmamadali sa kanyang kwarto. Umingiti, pinulot ko ang mga papeles at naglakad papunta sa kwarto ko. Pagkapasok, inilock ko ang pinto at ipinatong ang ulo ko roon. Sisimula na ang napakasarap kong ganting biro. Alien Bunny, babayaran mo to sa akin. Sigaw niya mula sa kanyang kwarto sa kabilang hall. Samantala, ako naman ay pumasok sa kwarto at natulog na may ngiti sa labi, tiniyak na nakalok ng doble ang aking pinto. Hindi ako natatakot sa kanya o sa anumang bagay, gusto ko lang talagang matulog nang nakalock ang pinto. Makalipas ang isang linggo. Isang linggo na puno ng kasiyahan, puno ng pagpapalitan namin ni Kelly ng mga biro at prank. Wala sa amin ang handang sumuko. Nagsimula ito sa akin bilang ganting biro sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan na gagantihan niya rin ako. Ngayon, wala sa amin ang handang huminto. Laila, wala ka bang nagustuhan sa mga gown dito? O gusto mo bang pumunta tayo sa ibang tindahan? Tanong ng nanay ko na inilabas ako sa aking malalim na iniisip. Hindi pa, ma, pero tingnan ko muna sa ibang pili. Sagot ko na may ngiti habang patuloy na naghahanap ng perpektong wedding gown para sa akin. Bilang fashion designer, maaari ko namang gawin ang aking sariling gown, ngunit ayokong ma-stress sa paggawa ng damit para sa isang peking kasal. Kaya inalok ako ng mama ko na dalhin sa botik ng kaibigan niya. Dapat ay sasama rin si Tina para pumili ng kanyang dress bilang chief bridesmaid, ngunit tumawag siya kanina at sinabi na mali-late siya. Pinili ko ang ilang gowns na nagustuhan ko at balak subukan ang lahat upang makita kung alin ang pinakaakma. Kahit hindi ko gagawin ang aking gown, ayokong magsuot ng bastos o pangit na damit sa araw ng aking kasal. Baka naman magpakasal ulit ako sa hinaharap. Pumasok ako sa changing room at sinubukan ang unang damit. Hindi naman masama. Kamusta ako, guys? Tanong ko habang umiikot ng kaunti. Nasa tabi na sina Tina at Vivian. Ang pangit naman, sabi ni Tina na may halong pagwawala. Hindi ko gusto ito. Sigaw ni Vivian. Bakit hindi mo subukan ang susunod, sweetie? Sagot ni Mama na may ngiti. Isa-isa naming sinubukan ang mga damit at isa-isa ring tinanggihan. Pero gusto ko ito, reklamo ko nang itulak ako ni Tina sa loob ng changing room. Parang buntis ka dito, kaya magpalit ka na, utos niya. Pagod na ako at gutom pero susubukan ko ang huli. Wow, ang ganda naman ito, bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan sa salamin. Tingnan natin ang opinyon ng girls. Ang ganda mo, Laila, sabi ni Vivian habang niyayakap ako. Ngayon, mukhang bride of the year ka na, sigaw ni Tina, sabay tingin sa salamin. Mahal ko ang damit, sobrang lambot at ganda. Ang swerte ng anak ko na makasama ka, dear, parang anghel ka, sabi ni Mama na may ngiti. Ngayon, hanapin na natin ang sapatos mo, sigaw ni Tina na may ngiting kuryoso. Kung hindi ko alam, para siyang siya ang ikakasal. Kailangan kong makaisip ng magandang dahilan para makalabas. Huwag mo akong pipigilan, Laila. Mabilis lang ito, kailangan mo lang maupo at subukan, sabi niya. Reluctantly, sumunod ako sa kanila patungong shoe section. 3 oras ang lumipas. Tina, pagod na ako sa pagsubok ng mga sapatos, masakit na ang paa ko. Reklamo ko kay Tina. Naiwan kami mag-isa ni Tina, habang sina Vivian at si Mama ay umalis na.
Kung mag-isa lang ako, pipiliin ko na lang ang unang puting sapatos na makita. Kaya ko kinamumuhian ang pamimili kasama si Tina. Tigilan mo na ang pagreklamo at hanapin mo na ang sapatos, utos niya habang nagdadala ng mga pares para subukan ko. Wag, hindi ko na kaya. Kailangang may kasal na susunod na linggo, wala ang bride dahil mamamatay na ako ngayon. Sigaw ko ng dramatiko, humiga sa sofa at nag-aabang ng kamay na langit. Sige na, reclamer, pumili ka na ng gusto mo, sabi niya, sabay irap ng mata. Umiti ako at nagmadali papunta sa rack ng sapatos. Napili ko ang pares na gusto ko at ipinakita kay Tina, na tumango bilang pagsang-ayon. Binayaran namin ang sapatos at damit gamit ang credit card ni Kelly. Sa susunod na kabanata, mas lalala ang palitan ng prank ni na Kelly at Laila hanggang sa may isang biro ang tuluyang sumabog at magbunyag ng damdaming matagal nilang itinatanggi. Habang papalapit ang peking kasal, unti-unting magiging totoo ang mga emosyon at mapipilitan silang harapin kung biro pa ba ang lahat o may iba ng kahulugan. Kaya abangan natin,